Espesyal ang handa nating kwento sa ating 17th anniversary. Ang ating pagsasaluhan mabibili pa sa California sa Amerika na feature din sa The New York Times. Sosyal, nakabalot sa transparent plastic at pinagkakaguluhan daw sa mga grocery doon. Ang mahal naman nito, grabe. Ang presyo, $3 to $5 o mahigit 250 pesos. Ito ang kanilang baked rice crisp. Insta-worthy ang pangalan. Gayong ang tawag lang natin dyan dito sa Pilipinas, tutong! Sobrang mahal siya, besh. Na all mahal. Ito na yata ang sagot para yumaman. Sinong may gusto ng tutong? Yung bang nakadikit na sa kaldero at halos masunog na? Akalain nyo, sa Amerika, pinag-aagawan daw yan? Ang viral na litrato na pictura ng OFW na si Kai sa isang Korean grocery. Dito po tayo sa Northridge, California. Tara, punta natin yung store kung saan nakita ko yung mga totoo. Kuha ako, kung sabi ko, bakit siya binibenta? $4.99 per pound. That would be like 250 pesos isang pound. Parang nakita ko to nung maliit ako. Kinakain to ng lola ko. Nilalagyan niya ng ekstrang tubig na mainit. Ginagawa niya parang lugaw. Tapos pinapakain sa baboy. Tapos sa isip ko, ang mahal-mahal pala nito. Tapos ginagawa lang parang feed natin. How do you eat this one? Add water to it? Just water? No salt, no nothing? Masyadong popular to sa kanila. Ako po, ang tigas. Ganito po siya. Parang meron siyang asin. Pero talagang lasang tutong. Parang hindi natin nakita yung importance ng tutong until I saw that. Sa ibang culture pala, it means something. Parang sa atin pala, parang ay tutong lang yan. Pero kung may pinakamahal na sigurong tutong sa balat ng Pilipinas, ito yon. Ang appraised value kasi nito, 90,000 pesos. Pero hindi ho ito kinakain. Ginawang artwork na for display only. Obra ng Visayan media artist na si Manny Montelibano. Gawa sa tinutong na kanin. Tinawag niya itong Dukot Survival. Dukot sa salitang Hiligaynon, tinutong na kanin. Isa ito sa mga entry sa isang art fair noong nakaraang taon. Natuwa kasi this is a medium na out of the box, hindi masyadong ginagamit ng mga artist. I would like to use these materials because of their nature. It has a story that actually reflects Filipino values na mawawala in the future. Ang tutong daw kasi sumasalamin sa pagiging praktikal nating mga Pinoy. Kaya ito ang naisipan niyang likhain. Nilagyan pa ito ni Manny ng maliliit at kulay puting plastic human figures. 30, may bananda nakatay, may mga tindog. Hindi mawawala sa lamesa nating mga Pilipino ang kanin. Pero ang trip ni Jermaine, yung tutong na kanin. Dahil bunso kasi ako sa pamilya, saka yung huling kukuha ng kanin. Tapos yung tutong yun naiiwan. Hanggang sa eventually, na-realize ko na gusto ko pala siya. Gusto ko yung challenge ng inunguya ko siya. Minsan nga, di ka naman gutom, tapos makita mo yung kaldero. Pagbukas mo, uy, jackpot tutong. Kakainin ko lang siya. Oh, happy na ako doon. Inaral pa raw niya ang pag-in-in sa sinaing ng 2 hanggang 5 beses para ma-achieve ang malambot pa ring tutong. So dahil naluto na siya for the first time, uulitin natin para mas matutong pa. Sa tutong nga rin daw niya ipinaglihi ang kanyang kambal. Nung nabubuntis pa ako, mas extra hilig ko yung mga tostadong bagay. Kapag kumain ka ng tutong, lalaki yung baby sa tiyan. Hindi naman ito masama. Problema naman natin kapag sunog na sunog naman yung kanin, nawawala na rin yung mga vitamins and minerals na sana yung makukuha natin doon sa kanin. Si Paul naman, lumaking ang hilig meriendahin, tutong na kanin na binudbura ng gatas. Kaya nung nagkanegosyo, naisipan ni Paul na bakit di niya ito gawing flavor ng ice cream, presenting Toasted Forbidden Rice Ice Cream. Ang aming pamilya ay galing Cagayan, tapos meron kaming suman doon. Malabas lang yun pag piyesta ng isang bayan. Niro-roast kasi yun eh. Ginawa kong tutong yung ice cream. Ang hilig sa paggawa ng homemade ice cream, minana raw ni Paul sa kanilang tatay Didi. Ang mga gamit ng aking ama dati kasi ay
ay puro mga regalo mula sa mga kliyente niya. O mga binibigay sa kanya, mga kain-kain na mangga, ng langka, minsan avocado, kino-convert niya yun into ice cream. Hanggang kinalaunan, nagtayo sila ng sariling shop sa Maginhawa Street sa Quezon City. Mag-iinit tayo ng konting gatas at ilalagay yung itlog. Ibinubusa muna ito na parang popcorn. Pagka pumutok na yung mga butil niya, isasaing natin ito kasama ng kakanggata. Ito yung magsisilbi nating flavoring. Ito naman yung ating ice cream base na ginawa kanina. Ihahalo na namin yung flavoring dun sa ating ice cream base. Makalipas ang 4 na oras ay pwede na natin itong patigasin at gawing ice cream. Ang presyo ng kanilang toasted forbidden rice ice cream mula 345 to 1,950 pesos depende sa size. Para siyang coconut. Paano ko sabihin ko sa inyo ang flavor po niya? Tutong na kanin. Talaga, toasted na parang sinangag. Pag tinikman ko, maaalala ng mga tao yung kanilang kabataan. Tinaas lang namin yung antas ng totoong ice cream kasi malaki ang mensahe na pwede naming sabihin na walang dapat itatapon. Bawat butil ng ating bigas, pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Kaya't tama lang na huwag sayangin kahit pa ang tutong. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.